Good afternoon po sa bawat isa. Tunay nga na purihin ng Panginoon sa hapong ito. At ako po ay nagagalak for first time sa afternoon service, Sunday. But every Thursday night, first Thursday, binibigyan din ako ng schedule. So tunay nga na purihin ng Panginoon sa hapong ito. At ang ating topic ay patuloy po tayo sa tinatawag na generosity series. Hindi pa naka-on. Patuloy po tayo sa ating generosity series. Ginagawa pa po ni Sir Noel yung ating slide. At tunay nga na sa ating pagpapatuloy, katulad ng binasa ng ating kapatid kanina, yung ating text ay matatagpuan po sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 7. And allow me to read it again for you. Sabi dito, "And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in the service to the Lord's people. And they exceeded our expectations." Ba't nandun na? "And they exceeded our expectation. They gave themselves first of all to the Lord, and then, by the will of God, also to us, to urge Titus, just as he had earlier made the beginning, to bring also to completion this act of grace in your part. But since you excel in everything, in faith, in speech, and knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving." Ang 2 Corinthians, para sa ating text background, ay inorganize ni Apostle Paul during the early of his missionary journey. Particularly second missionary journey, it's about 45 to 50 AD after death, in the days of our Lord. Inorganize niya ito sa Macedonia o sa Greece, yung Corinthian church. And then, during his third missionary trip, he visited the church. So, mababasa natin yan, kung babasahin natin yung 2 Corinthians, yung book ng 2 Corinthians, makikita natin yan sa 2 Corinthians chapter 12, verse 4, and chapter 13, verse 1. Sinasabi niya doon. Pero, just to give emphasize, itong 2 Corinthians ay hindi ito pangalawang letter ni Apostle Paul. Marami siyang letter sa Corinto, kaya lang, dalawa lang yung naitabi ng Corinthian church. That's why in the Council of Ephesus, nung binuunan nila yung New Testament, kinumpile lahat nila ng libro sa kanilang pagko-compile, wala na yung ibang book. That's why dalawa na lang yung letter. That's why it's 1 Corinthians and 2 Corinthians. Letter po yun. And then, he sends Titus to Corinth to organize a special love offering for the poverty-stricken saints in Jerusalem. So, nag-organize sila para matulungan yung mga kapatiran sa Jerusalem na kung saan ay affected ng poverty. Nung time na yon ay nagsisimula ng magrebelde yung mga taga-Jerusalem sa Roman Empire. And AD 72, the fall of Jerusalem, karamihan doon na na-compile yung letter ni Apostle Paul. He sent Titus to organize special love offering. Makikita natin yan sa 1 Corinthians chapter 16, verse 1, and 2 Corinthians chapter 8, verse 6 and verse 10. Titus does this and return to Paul. Dahil naging maganda yung resulta, Paul compelled to write to the Corinthian church. Una ay pasasalamat sa kanilang ginawa, and also to
encourage them to continue the ministry of giving, yung love offering. Yung generosity sa Greek word is, or yung generosity, yung give and gratitude, ang Greek word niyan is charis. No? So, kapag ang pangalan nyo ay charis or charis, it means the meaning of your name is generous or generosity. Pero pag binago nyo yun, ginawa nyo yung Jake, hindi ko na alam kung ano yung meaning nun. Pero pag charis lang, generosity. So meron tayong word na charisma or charismatic, means spiritual gift. Charismatic, exercise, compelling charm, inspired devotion. So pagka mga tinatawag na mga charismatic leader, no? Katulad halimbawa kay Attorney Chris, masyadong charismatic, so ibig sabihin magaling siyang leader, no? Kaya niyang dalhin lahat. So yung charismata is a spiritual gifts, but both are giving their service, no, wholeheartedly beyond their ability. So kapag ka ikaw ay binigyan ng spiritual gift, gagamitin mo yon. Do some of you knows your spiritual gift already? Alam nyo na ba? Na-discover nyo na ba? No, hindi lang ang pagkakaiba ng spiritual gifts at talents. Talents, ito yung mga inborn. For example, kayo ay nasa pamilya ng mga artist, musician, painter. So, mga talent yan. But talent can be developed. No? Halimbawa, wala naman sa pamilya niyo yung kumakanta, pero hindi yung pinaamin, hindi yung pinagturo. No? Hindi yon. Ibig sabihin kumakanta, katulad na ginagawa ni Sir Rene, kumakanta, nila Madam Shan, no? Ganun yung kanta. Kasi baka nakapokus kayo ngayon sa kongreso, no? Kumanta ka na. Hindi ganon. No? And then pagtugtog. So, yun yung mga talent. It can be developed. But spiritual gifts given by the Holy Spirit sa bawat isa sa atin. It can be interpreting the Word of God, sharing the Word of God, and also the love, patience, even generosity is a kind of special spiritual gift. Maaring magbigay ka. Ibigay mo man lahat ng kayamanan mo, sabi nga ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 13, but without love, it's nothing. Sabi nga ni Mother Teresa, it's not how much you give, but how much love you put into giving. Sabi yun ni Mother Teresa. The manner of giving, the Apostle Paul doesn't emphasize the money, the amount of money, but he emphasized the generosity on the grace of giving. No? Para mas maintindihan natin yung generosity sa pagbibigay, nung kami ay medyo nakakaluwag-luwag pa sa buhay, hindi ko na pinaglalaba yung aking may bahay. Tumatawag kami ng kapitbahay para maglaba. Pero ngayon dahil gipit kami, siya na uli yung naglalaba. No? Pag naglalaba siya, natutulog ako para hindi makapagsampay. So ganon, no? Ang talagang singilan nila sa rate nila sa kanilang paglalaba is 400 to 500. But my wife, binibigyan sila ng 700, sometimes 800. No, that's generosity, para mas maintindihan natin. Hindi tayo nagbibigay dahil para yabangan lang, no. Pero dahil ito yung ating kasiyahan. Paul focused on both of these chapters on giving is centered around grace. What is grace?
No? Hindi ito grace piatos. Kundi what is grace? Ano ba yung grace? This is sa Tagalog, ito yung biyaya ng Diyos. Biyaya na kung saan mula sa kanyang kagandahang loob, this is the God's unmerited divine favor and assistance given to human for spiritual growth and salvation. Hindi tayo karapat-dapat sa mga biyayang iyon ng Diyos. But because of His love, ito yung kanyang ibinibigay sa atin, yung biyaya na yon. No? Para makapagpatuloy tayo. Para maunawaan natin, sabi nga nung nag-testimony kanina, na tumatay yung balahibo niya kapag nakakarinig siya ng mga praise and worship, and then yung encouragement from the message. Ito yung grace ng Panginoon na binibigay sa atin so that magkaroon tayo ng kalakasan, magkaroon tayo ng lakas. Naiilang ako kay Noel eh. Magkaroon tayo ng lakas para makapagpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. No, we have three topics, no, subpoints na pag-uusapan. Number 1 is give joyfully, the joy of giving. Number 2 is give sacrificially, giving beyond our ability. And 3, give yourselves abundantly to the gracious Lord, or offering our life to God, no? Hindi ko napansin, hindi ko na-type yung live. Pagpasensyahan nyo na po. Kasi nagmamadali ako na maipasa kagad kay Noel, kay Sir Noel, kasi baka pagalitan ako ni Sir Noel. So, pagpamanin nyo po. Number 1 is, give joyfully. The joy of giving. Alam nyo ba kung ano yung naitutulong sa atin ng laughter? Yung benefit ng laughter. Pagka kayo tumatawa, no? Katulad na may mga tawa ng tawa ngayon. Hindi ko alam bakit, no? But it benefits you. Alam niyo po ba kung ano yon? It is our anxiety. And then, naiaayos nito yung ating mood system. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na happy hormones. Alam niyo po ba yon? At nakasimangot kayo kung alam niyo yon. No? Merong isang tao sa park, every morning nagja-jogging siya, and then pupunta siya sa isang corner, tatawa. Tatawa siya ng tatawa for 30 minutes. No? Of course, siyempre huwag naman kayo tumawa pag walang dahilan. Baka may mental health issue na kayo nun. Bakit ko sinasabing benefit ng laughter? Also the benefit of giving joyfully. Sino nakaranas dito ng pakiramdam na nakapagbigay kayo and yet yung pakiramdam nyo para kayong lumulutang sa hangin? Naramdaman nyo yun? Na parang ang gaang, ang ganda ng pakiramdam nyo para kayong lumulutang sa hangin. Wow! Kahit pasahan ako ng pass break ni attorney, idadakdak ko yan o ililay up ko yan. Kasi ang saya ng feeling. Yung hindi mo maipaliwanag, pero ang gaang. And that kind of feeling, ibinigay yan sa atin ng Panginoon para ma-encourage ang bawat isa sa atin to continue the generosity of giving. Not only joyfully, no? Hindi tayo nagbibigay dahil masaya lang tayo. O masaya ako ngayon, 500 ka. Hindi ganon. Kundi sa ating pagbibigay, kahit mahirap, kahit masakit, kailangan nating maging masaya. Sabi nga ni Apostle Pablo sa Philippians chapter 4, verse 4, rejoice always, and again, I say, rejoice in every circumstances. Sa lahat ng nangyayari sa iyong buhay, magalak ka, magkaroon ka ng kagalakan. Tatanungin niyo, Pastor, paano ngayon? Ano yung kagalakan? Anong kagalakan natin? Well, magagalak pa rin tayo. Ang Panginoon ang gumagawa ng paraan sa lahat ng yan. Di ba? God help us to discover what is happening to our government.
Di ba? Sunod-sunod na bagyo, sunod-sunod na ulan, baha dito, baha doon, and then, boom! We discover that there's no flood control. Only, sabi ni Apostle Pablo, verse 1 and 2, "And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of the very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity." Yung Macedonian church, ito yung composed of Thessalonica, Galatia, Berea. Yung Berea, mababasa niyo po yan sa Revelations. Nung time na yon, 45 AD, tinaasan sila ng buwis, ng tax, ng Roman Empire. Dahil yung Macedonia at yung Greece ay nasakop ng Roman Empire. After Alexander the Great, nasakupin ni Alexander the Great yung Greece, Macedonia, and even Asia Minor. Sumunod naman, yung Roman Empire naman yung nanakop. Nung time na yon, humaharap yung Roman Empire ng gera, kinakaharap nila yung nakikipaggera sila sa, hindi pa sila United Kingdom that time, no? Yung Kingdom of Great Britain, Scotland, at yung iba pa, gustong sakupin. That's why nagtaas ng taxes yung Roman Empire sa lahat ng nasasakupan nila, kasama yung Macedonian Church. And that time, yung Macedonia, yung lugar ng Macedonia, ay wala rin silang masyadong ani. Wala rin silang masyadong, kumbaga, yung mga kalakal nila hindi masyadong kumikita. So talagang nasa poverty talaga sila. Sabi ni Apostle Pablo kay Titus, wag mo na silang isama kasi hirap na sila. Wag na nating dagdagan yung kanilang burden. Pero nakiusap sila na wag nyo kaming laktawan. Isama nyo rin kami sa ministry ng pagbibigay. Sabi ng mga Macedonian. By the way, Macedonia, taga doon si Alexander the Great, no, sa Macedonia. At after ilang years, no, yung Macedonia, humaharap na naman sila sa great poverty dahil sa taxes uli. No, parang nangyayari dito sa atin sa Pilipinas, no, na kailangan nating magtrabaho ng gusto kasi kawawa naman yung ating mga mambabatas. Baka wala silang magastos. Kailangan nating magsumikap, gawin nating araw yung gabi, gawin nating lahat, kung maaari 24 oras so that makapagbuwis tayo para may magastos yung ating mga mambabatas. Sabi nga ng aking source, iba na daw yung pambansang hayop ng Pilipinas ngayon. Alam niyo naman kung ano? Ha? Buhaya. Alam niyo yung scientific name? Ha? Politicosis, senatoresis, congresistasis, contractoresis, DPWesis, etc. Huwag nyo na ipaulit sa akin, mahaba mahirap. No? I-review nyo na lang yung video. Despite of all that, sabi ng mga Macedonian churches, no, isama nyo kami sa ministry of giving. Gusto rin naming makapagbigay. That's why isinama sila ni Apostle Pablo sa pagbibigay. Sabi ni Winston Churchill, we make a living by what we get. We make a life by what we give. Sino dito yung mapagbigay? Konti lang yung nagtataas. I hope after this sermon, after this message, ma-develop natin, or after this month, a series of the message of generosity, ma-develop natin yung ating pagiging mapagbigay.
And don't forget me as a beneficiary. Sabi din naman ni Khalil Gibran, there are those who give with joy, and that joy is the reward. No, si Khalil Gibran ay isang American Lebanese, no? Isa po siyang writer at poet. Ganun din si H. Jackson Brown Jr. Sabi niya, the happiest people are not those getting more, but those giving more. You know, the problem of our country today is not only a moral decay, but it also is spiritual decay. People are no longer have the fear of God in their hearts. Nawawala na yung takot sa Diyos sa kanilang puso. That's why nangyayari ito sa ating bansa. And this is a wake-up call para sa bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano. Kailangan nating ibalik natin ang ating sarili sa Diyos. Sabi niya, the happiest people, sabi ni Jackson Brown, the happiest people are not those getting more, but those giving more. That's why yung mga tao ngayon, because of the spiritual decay, nagiging gahaman sila. Nagiging selfish sila. At ang tingin nila ay pag-aari nila lahat ng bagay. Meron akong video na nais na ipanood, no? Pwedeng paki-play ng ating video. Yan.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิต
เชื่อในความดี It's a commercial sa Thailand, no? Na lupit nila gumawa ng commercial, no? Sabi sa Acts chapter 20 verse 35, "And everything I did, I showed you that by this kind of hard work we must help the weak. Remembering the words of the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive." Ano nga ba yung nakukuha ng mama doon sa kanyang pagtulong? Sa kanyang pagbibigay? Sa kanyang paglilimos? Wala naman. Sabi doon, only emotions. Happiness. That's why, sabi ni Jackson Brown, the happiest people are not those getting more, but those getting more. That's why sinabi ko kanina, in introduction, yung benefit ng laughter. Laughter is the best medicine. When you have a happy heart, a happy hormone, everything follows. It is more blessed to give than to receive. Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, yung karugtong ng chapter 8, paalala doon ni Apostle Pablo sa mga taga-Korinto sa kanilang pagtatanim. Sabi niya, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. God loves a cheerful giver. Paano ba kayo magbigay? Katulad ba ito nung mga tao na pag pumupunta ng simbahan, no, natututo silang magmadyong sa loob ng kanilang bulsa? Nakakapahan nila kung magkano, kung ano yung papel na yon na ibibigay nila sa offering plate. Kinakapahan nila. Oops, wag to. Agil ang harap nito. Oops, pwede na to siguro. Leopard or pampano. Pwede na to. Natututo sila. God loves the cheerful giving. Sabi nga, dun sa ating nakita na palabas, and my prayer for all of you, especially for the students who are here, someday, when you are victorious, when you are successful, someday, my prayer, na kayo din, maging sponsors din ng CLC para maipagpatuloy ng CLCC yung pagbibigay ng mga grant sa students. And by doing that, hari nawa, nagagalak kayo na makita ang resulta ng inyong pagbibigay. Second is, give sacrificially, giving beyond our ability. It's verse 3 and 4. Sabi niyan, "For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability, entirely on their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people." Nabibigatan sila sa taxes nila, wala silang masyadong income, and yet, sabi niya po ni Titus kay Pablo, they give beyond their ability. Sacrificial giving is a kind of giving not just what is convenient, but what requires a personal cost. Sino dito ay nakaabot ng tinatawag na hand-me-down? Sa pamilya, mula sa ate, kung may yung ate, merong kapatid na babae, no? Hand-me-down. Yung pag-aari ng ate mo, bibigay sa'yo. Di ba? Hand-me-down. Naabutan po namin yon. May time pati yung brief, di ba? Pagalingan na lang magtali. Kasi maluwag na yung garter. Naabutan niyo yun? Oh, sorry. No. Kami noon, nung panahon namin, even yung medyas. Ako meron pa akong ilang kami mga lalaki. 4 kami. Ako yung huli. Yung bunso kong kapatid na lalaki, may sumunod sa akin babae.
So may lalaki. So hindi na niya maaabutan yung pinakabunso. Ako yung makikinabang. Kaya pagka napunta na yun doon yung sa kuya ko, pumapalakpak na, next year, akin na yung medyas na yan. Pagdating next year, meron ng ano yan, meron ng agoma, tapos ibababa na yung ano ng medyas. Di ba? Ganon. That is the hand-me-down. Ngayon, ano na? Parang wala na, hindi na uso, di ba? Kasi napapansin ko minsan yung mga damit, parang hanggang dito na hindi pa rin binibigay sa kapatid. Di ba? Labas na yung, sabihin ko sana, bilbil eh. Labas na, di ba? Yung bewang. Pero hindi pa rin pinapasa sa kapatid. Parang proud pa siya. So, nakakatuwa, no? Yung mga ganong tradition, yung mga hand-me-down, ibibigay sa'yo yung gamit, yung bag, ibibigay sa'yo. So, sacrificial giving. Kapag daw tayo nagbibigay na hindi naman nakaka-apekto sa atin, it's not giving. It's only disposing. Sa Bible, sa Luke chapter 21, verse 1 to 4, meron isang pangyayari doon, yung isang babaeng balo na yung kanyang natitirang pera, isang mite na lang. No? Sabi diyan, basahin natin, verse 1 to 4, as Jesus looked up, he saw the rich putting their gifts into the temple treasury. He also saw a poor widow put in 2 very small copper coins. Sabi ni Jesus, truly I tell you, he said, this poor widow has put in more than all the others. All these people gave their gifts out of their wealth, but she, out of her poverty, put it all she had to live on. Yung dalawa niyang copper coin, no? Yung copper coin is a smallest denomination sa panahon nila, no? Sa Jerusalem. Ang tawag doon ay mite or lepton. Smallest, at ginagamit lang yun, yung coin na yun, sa Judea. Ang value nun ay equal lang sa isang Roman quadrans or a farthing, no? Parang kumbaga sa mamera, parang ang value lang nun ay kumbaga sa atin wala pang mamera. Of course, yung mamera na ibibili naman nung araw yun, nung panahon ng mga Kastila. No? Na ibibili yan nung araw. At yun na lang yung kanyang huling pera. Yun na lang yung kanyang huling kayamanan. And yet, ibinigay niya pa sa offering. While the rich, pinatutunog pa nila yung kanilang pera sa pagbibigay. Yung mga mayayaman na nagbibigay, hindi yung nag-aapekto, hindi yung nakaka-apekto sa kanilang kayamanan. No, they are not contractors. Mga simpleng tao lang sila na mayayaman. No? Nagbibigay sila, hindi sila nakaka-apekto sa kanilang kayamanan. When you give, without affecting your wealth, it's not giving. It's only disposing. Nagdi-dispose ka lang. Katulad nung sinabi ko kanina na hand-me-down story. Kapag ikaw ay nagbibigay ng hindi mo na kailangan, nagdi-dispose ka lang, whether damit, sapatos, pera, halimbawa may sobra ka, and even time. Kung halimbawa, tinanong ako ni JV, Pastor, may oras ka? At iniisip ko may pupuntahan kami ng alas 6 or alas 7. Sabi ko, sige, meron akong 15 minutes. It's not giving my time. Nagbibigay lang ako ng konting oras para sa kanya. But kung hindi ko iisipin yung aking time, may appointment ako ng 6 or 7, kahit maapektuhan yon, nag-uusap kami, marami siyang tanong about theology, about the character of the Bible. Binigyan ko siya ng oras, I'm giving him my time.
dahil naapektuhan yung oras na meron akong appointment. So I'm giving my time. Minsan sa atin, ganito tayo ka-busy. No? Parang hindi tayo nakakapagbigay sacrificially sa family. Sino may mga pamilya na dito? Minsan nagtatrabaho tayo, ang reason para sa ating family. And yet we spend most of our time sa trabaho. Wala na tayong time para sa ating pamilya. Hinahanap ko lang sa Google yung isang bata na nagsabi sa kanyang, Daddy, how much is your time? Sabi ng daddy niya, ano bang kalokohan na tanong mo na yan? Nagtatrabaho ko para sa'yo, hindi mo kayang bayaran ang oras ko. I have a few money here. Can I buy even a fraction of your time so that you can have a time with me? Mga minamahal, giving sacrificially is not only affected yung ating time, yung ating wealth, kundi paano ba natin pinapahalagahan ang ating pagbibigay? Question is our heart attached to the money and how it satisfies us, or is our heart attached to the grace of Christ, who secured for his people everlasting glorious communion and peace, though we serve only condemnation? Saan ba naka-attach ang ating puso? Ano ba pinapahalagahan ng ating puso? Is our heart attached sa mga material na bagay na ating gustong makamit? O naka-attach ang ating puso doon sa grasya ng Panginoong Diyos sa magitan ng ating Panginoong Kristo na nagbigay willingly ng kanyang buhay para sa atin? Kanino naka-attach ang ating puso, mga minamahal? Yung pagbibigay ng babaeng balo na yon, she gave everything she had. Kumbaga, pagkatapos nun, wala na siyang pambili ng pagkain. In the biblical times, kapag ikaw ay widow, sabi nga ni Naomi, dun sa Book of Ruth, wag na siyang tawaging Naomi, tawagin na lang siyang Mara. Mara is sawing palad. Unlucky person. Kapag ikaw ay widow during the time, ikaw ay sawing palad. That's why the law and the tradition of the Israelites, kapag may kapatid ka na lalaki at namatay ang iyong kapatid, ikaw bilang lalaki, obligasyon mo yung kapatid mo bigyan ng anak. No? Parang, pastor, ang baboy naman nun. Ang objective nun, ang purpose nun, so that yung asawa ng kapatid mo magkaroon ng anak sa pangalan ng kapatid mo, so that yung kanyang lahi magpapatuloy, and also yung kanyang asawa, maiahon din sa kahirapan. Dahil hindi pwedeng magmana yung mga babae nung panahon na yon. Yung mga anak lang na lalaki ang pwedeng magmana. Imagine this sa inyong pagsisikap. Naging successful person kayo. Nagkaasawa kayo, nagkaanak. Nakapagpundar ka ng bahay, ng ari-arian, and then one day kinuha ka ng Panginoon. Kanino mapupunta yung mga pinaghirapan mo? Sa asawa mo. Di ba? Yung asawa mo dahil maganda, dahil bata pa, dahil gwapo, bata pa, matikas, nag-asawa ng iba. May share na sa pinaghirapan mo. Eventually, sa kasamaang palad, yung asawang naiwan, namatay din. Kanino napunta yung pinaghirapan mo? No? Napakasakal ng buhay na kinabang yung ibang tao na wala namang kamalay-malay sa pinaghirapan mo. Where is our heart attached to the money? Is our heart attached to the money and how it satisfies us? Or
Is our heart attached to the grace of Christ, who suffered for his people everlasting glorious communion and peace, though we serve only condemnation? Alas 5 na pala. Report 27 pa lang. May mga tao, kayang ibigay ang kalambuhay sa Diyos, ngunit hindi nila kayang ibigay ang laman ng kanilang bulsa. Why is it? We can offer our hearts, our life to God, and yet we cannot offer kung ano yung nasa bulsa natin. Nakalimutan ko, buti na lang hindi ko binubulsa yung susi ng sasakyan, no? Nakasabit lang. Baka hingin ko yung nasa bulsa ko eh. Why is it? Kung kaya nating ibigay ang ating buhay sa Diyos, dapat kaya din nating ibigay kung ano yung nasa bulsa natin. Kaya natin. Pwedeng pakiplay yung second video. Thank you. Mẹ cười à? Giờทำอย่างนี้อีกนะ Muối, cao lẩu. Chọn, này là gấp, này. ป๊า จัดไป อ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร Thank you. Galing, no? Yung bill nila sa hospital, paid 30 years ago with a pack of noodles and veggie soup. Mga minamahal, sa ating pagbibigay, we'll never know kung ano yung magiging sukle, magiging gantimpala ng ating ginagawa sa panahon ngayon. Hindi ko sinasabi na magbigay kayo dahil may sukli siya. Hindi ko sinasabi na
Maging generous tayo kasi balang araw, babalik sa atin yan. Ang sinasabi ko, we have to be generous in all area of our life dahil ang Panginoon, tumitingin siya sa ating ginagawa at ginagantimpalaan niya yung mga tao na gumagawa ng mga bagay na ayon sa kanyang kalooban. Number 3, yung pinaka-secret ng mga taga-Macedonia kung bakit sila nakakapagbigay ng ganun na lang. Because they give themselves to God. Third point and last point is, give yourselves abundantly to the gracious Lord, offering our life to God. Verse 5 and 7. And they exceeded our expectation. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. So we urge Titus, just as he had earlier made beginning to bring also to completion this act of grace in your part. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, and in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving. Giving presented in the Bible is a fundamental act of worship. Makikita natin even in Genesis sa pagbibigay ni Cain and Abel, it's their act of worship to God. Kung papaano nagbigay si Abraham kay Melchizedek, the king of Salem, it is his worship to God. Kung bakit nire-require ng Diyos na magbigay tayo ng ating tithes, ng ating 10% of all of our income, it's because God wants us to value how we worship and how we value Him, at kung papaano tayo magpasalamat para sa Kanya. Yung tithes na sinasabi ni Pastor Sep nung nakaraang linggo, ito'y pagpapakita kung papaano tayo nagpapasalamat sa Diyos. Hindi kailangan ng Diyos yung ating kayamanan. Pero kung bakit siya nagbigay ng kautusan about 10% ay para yung mga lipi ng Levites ay matugunan din ang kanilang pangailangan. Yung mga Levites, mga minamahal, sila din yung namamahala ng kanilang mga templo. 12 tribes. At bawat tribo, bawat cities, meron silang tinatawag na panambahan. At mga Levita, yung nangangalaga nun. Levites din, yung mga tumutugtog. Levites din. Yung nangunguha ng kanilang mga offering. Wala silang mga kayamanan. Sa lahat ng yan, nais ituro sa atin ng Panginoon kung papaano ba tayo magbigay ng pasalamat sa Panginoon. That's why in the New Testament, ipinagpapatuloy ang kaugalahang ito, even the grace of giving. That's why yung mga nauna kanina, the manner of giving is not how much you give, but how much love you put into that giving. You can give joyfully, you can give sacrificially, but most of all, give yourselves to God. Ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Kung ginagawa natin yung 1 and 2 without giving our life to God, it's nothing. Para lang tayong pompyang. Sabi ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians 13. But if we will give our life to God as God gave His Son to us for our redemption, for our salvation, mga minamahal, this is the very secret and the very beginning para maging selfless tayo at maibigay natin ang buong buo ang ating buhay sa Panginoon. Sabi ni Joseph Wallace,
Isang writer, God is interested in our giving. God has given us so much in time, talents, and money, and He wants us to see we do what He has given us. He is interested in our giving because when it is done right, it is an act of worship. It also shows the extent of our generosity or our selfishness. Interesado ang Diyos kung paano tayo magbigay, mga minamahal, mga kapatid. God called us not only to be successful, but all the more to be faithful. Maging matapat tayo sa ating paglilingkod, sa ating pagbibigay, sa ating Panginoon. Sa mga estudyante, kapag kayo successful na, dalangin ko lang, unang sweldo ninyo, pwede niyong ipagkaloob sa Panginoon. Pangalawang sweldo ninyo, i-treat nyo ang inyong mga parents. Ilabas nyo sila, ilibre nyo sila. Hindi na lang yung lagi kayong may ghost project sa parents nyo. No? Pati ML, sinasabi nyong project nyo sa parents nyo. Huwag ganon. Huwag kayong magkaroon ng ghost project. I-treat nyo naman sila. No. Yung mga restaurant na hindi nila nakakainan dahil nagsisikap sila para sa inyo, i-treat nyo sila sa mga restaurants na yon. Kung yung mga damit na hinihipo-hipo lamang nila na gusto nilang maisuot sana, pero hindi nila binibili dahil gusto nilang masuportahan kayo, bilhin nyo yung damit na yon para sa kanila. I-treat nyo naman sila. Pwede ba yon? Parang hilaw ah. Uulitin kong tanong. Pwede ba yon? Yes! Kulang pa eh. Sa huling pagkakataon sa hukumang ito, mga minamahal, sumagot kayo ng maayos. Pwede nyo bang i-treat ang inyong parents? Yes! Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Philippians 4:17-18, sabi ni Apostol Pablo, "Not that I desire your gifts. What I desire is that more be credited to your account." Ano nga sabi doon sa Gospels? Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang mga naninira. No? Well, of course, hindi pa naman uso yung bolt ng panahon na yun. Pero sabi ng Panginoon, dun kayo sa langit mag-ipon na walang mga tangga na naninira. Sabi ni Apostle Pablo, "Not that I desire gifts, what I desire is the more be credited to your account. I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God." Hari nawa mga minamahal sa ating mga ginagawa, in our generosity, it may become a pleasing and sweet aroma to the Lord, a pleasing sacrifice to Him. Yung ating mga ginagawa, na makapagbigay ng ngiti sa ating Panginoon. No? Katulad ng pagyayabang niya kay Job. Pero nakakatakot ipagyabang ng Panginoon, no? Pero Lord, pagyabang mo na lang kami. Huwag nyo na kaming itulad kay Job. Ganun na lang. No? Makapagbigay tayo ng ngiti sa Panginoon sa kanyang mga labi. Makapagbigay tayo ng galak sa Kanya. That it may be a sweet smelling aroma, a fragrant offering, an acceptable sacrifice. Sa ating pagtatapos, mga minamahal, our generosity reflects how we value our God and our Lord Jesus Christ. Paano ba natin siya pinapahalagahan? Paano ba natin pinapakita si Kristo sa ating buhay? May our manner in giving be cheerful, sacrificial, and our act of worship to God. Tayo po tayong lahat para sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mensahe sa hapong ito.
for opening our eyes, our heart, and our minds in the manner of giving about generosity. Salamat, Panginoon, sa inyong example dahil hindi niyo pinagkait ang inyong buhay para sa amin. Salamat po sa inyo, Diyos Ama, dahil hindi mo ipinagkait ang inyong bugtong na anak na si Jesucristo para sa amin. Because of your love for us, you sacrificed your Son, your very own Son, Panginoon, para sa amin, upang makabalik kami, maibalik kami sa relasyon sa inyo, and also mag-benefit, Panginoon, ng eternal life mula sa inyo. Patuloy niyo po nawang gabayan ng bawat isa, Panginoon, ang mga kabataan, ang mga magulang na narito. Patuloy niyo pong patnubayan, Panginoon. Hari nawa, O Diyos, na patuloy niyo po na i-encourage ang bawat isa na anuman ang aming kinakaharap sa buhay, and even anuman ang suliranin ng aming lipunan, Lord, patuloy niyo kaming gabayan na ang aming pag-asa ay nasa inyo lang. Dalangin ko din ang aming bansa, Panginoon, na kung saan ay nakakalungkot ang mga nangyayari. Bunga ito ng kawalan, Panginoon, ng relasyon sa inyo. Bunga ito, Panginoon, ng patuloy na pagre-rebelde laban sa inyo. That's why nagiging selfish ang iba naming mga namumuno. Lord, kayo na po nawa ang patuloy na kumilos, Panginoon, na inyong hustisya ang patuloy na mangibabaw sa aming bansa. Hari nawa, Panginoon, ang mga baluktot na gawing ito, O Diyos. Kayo po, Panginoon, ayon sa inyong kapangyarihan, kayo po ang siyang magtuwid nito. Dinadalain ko rin, Panginoon, ang mga kapatirang ito, kung anuman ang kanilang kalagayan, nakikita nyo, nakikilala nyo bawat isa sa amin. Sa mga may pinagdadaanan, Panginoon, whether it is relationship, financial, Lord, kayo na po nawa ang patuloy na magbigay ng kasagutan, ng kaparaanan, Panginoon. If some of them, Panginoon, patuloy pa rin may doubt, may pag-aalala na paano mangyayari kung ipagkakaloob nila, ipagkakatiwala nila ang kalambuhay sa inyo, Lord, kayo po nawa ang patuloy na magbigay sa kanilang kasiguraduhan. Banal na Espiritu, kayo po ang kumilos sa kanilang buhay. Kung sa mga kapatirang ito, Panginoon, may mga karamdaman, dalain ko sa pangalan ni Jesus, kayo po nawa ang siyang magbigay ng kagalingan, O Diyos. Nawa, Panginoon, the message of generosity patuloy mag-manifest sa bawat isa. Kayo po ang kapurihan, kadakilan, kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.